magsimula muli ang game number 1. Ulitin lang natin, Onyx Philippines and TNC Pro Team. Napag-usapan na natin about dito sa ating mga mid-laners. Pero dito sa XP, paano bang match-up? Ano ba yung tsura nito match-up? Alam mo, skill-based matchup yung Lapu tsaka Arlot. Technically namang ng konti yung Arlot for the first 2 levels, pero nag-i-equalize yan as the levels go higher. Tsaka ito pinakakuha ng XP Crab. Nakuha pa. Alam mo naman na sobrang importante talaga ng mga XP Crab na yan. In-explain yan actually sa podcast ni 8G, ni Kiel VJ, kung gaano ba ka-importante yung XP Crab na yan. By the way, panoorin yun. Marami kayong matututunan doon. Uy! Gold Crab nakuha ni Kiel Rap. Di lang basta XP Crab, even yung Gold Crab, paano nagiging beneficial talaga and essential para sa mga teams. Pero may gusto din ako dito, maliwanagan Kaya ba ni Benning umabot at mag-online dyan sa carry na yan dito? Yung composition naman nila is allowed sila maging greedy kasi ito yung identity ng YSS Medyo deathball hero kasi to. Kapag nakakuha ka ng kill sa middle lane and nakakuha ka pa ng turtle, medyo oppressive yung presence ng YSS because of the Mountain Shocker. Yung change na meron kang vision, meron kang pang stun, basta hawak mo yan, pwede mong kontrolin yung team mo. Oo nga, yun na iisipin nila. Pero nagamit na rin kagad dito electrifying beats mula kay King Kong. Alam nila na sa unang pagong ay walang ultimate itong si King Kong. Pero pwede mo na mag-reset at patagalin ito habang inaantay nila. Kasi may purple buff pa rin naman natutubo sa magkabilang jungle. Ang dalawang XP Crab ka ata yung isa na punta pala kay Chakno. And si Trimar level 4 na, so mas maaga sila makakapag-setup sa turtle. Oo nga, ang aga nito si Bruce. Pumasok na yung Super Friends. Crimson Beacon in, just to zone out the members of TNC. Sabay dating ni King Kong para ma-secure ng Onyx PH yung turtle. At hindi lang turtle, nakakuha pa sila ng kill. Ngayon hinahabol ni Super Prince si Lancy. At magagamit na yung passive, tuloy lang sa paghabol. Pero okay yun para sa Onyx PH. Pre, walang pride of ice, walang flicker. Sulit talaga yun. Yeah, ito yung dahilan bakit kinatakutan itong composition na to from Onyx nung M6. Yung tapang ng Super Fam, man. Imagine mo, sino mag-e-expect na mag-Crimson Beacon? Yung Zushin. Sa mundo ng MLBB, dalawa lang gumagawa niyan. Si Super Prince, tsaka si Rin. RRQ. Oo nga pala, diretso lang talaga. And sa lakas ng loob, din dito talaga ni Super Prince, doon nagsimula yung magandang posisyon doon sa unang pagong. Kailangan mag-reset ng TNC. Grabe And Chakno si ngayon, tinan mo naman, kahit ang laki-laki ni Chakno dito, binubuhat-buhat siya ni Prince. Ibang klase yung yung pressure na pinoprovide ni Prince dito sa game na to. Pero pwedeng sagutin ng TNC yun. Pero meron palang pang-out si Prince. May beacon na nagamit. And yung ultimate, yung Mountain Shocker, hindi rin kumonekta. Yeah. Ang medyo mahirap dito for TNC is hindi nila na-maximize yung early game advantage na meron sila. So now they're playing into the scaling game of Onyx. Kung walang mangyayari, happy dito ang Onyx. Happy pa rin naman yung TNC kasi meron silang carry. Kaso ang problema kasi lamang sa jungle match-up ang Onyx Philippines because of the Joy versus YSS. Oo nga pala, Parang, at saka nakita rin natin, na yung damage talaga ng Joy sa early game ay sobrang taas. Isipin mo na masalo mo yung buong electrifying. Kumbaga, may utang ka pa nga dun sa buhay mo. Abonado pa Di ba? Dagdag mo pa yung actually yung damage din ni Ryota dito. So talagang when it comes to the early, kayang-kaya din talagang mambrusco dito ng Onyx PH. Lalong-lalo na Super Prince, hindi siya takot kay Chakno. Hindi nga siya takot dun sa Grak. Tingnan mo naman, sinasalubong lang Lancy with those pokes. Pero ikalawang pagong ay buhay na at pwede na magsimula dito si Ryota. Wala na siyang pakialam dun sa lane niya kasi nga naman sabi niya meron pang energy shield Yeah, sobrang tapang ni Super Prince kasi ang cue niya lang naman para umalis is kapag nakalabas yung Earth Rampart tsaka yung Mountain Shocker. Ayun nagamit yung Mountain Shocker pero Biko naman ang nabitawan din Super Prince. Uy! Si King Kong! Yung nakita ko ng Final Slash ko connecta sa Super Fam. Rekta na mag-free hit dito ang mga miyembro ng TNC pero same na lang din naman kay Kelra. Free hit lang din sa likuran. Makakakuha ng dalawa at meron pang turtle dito ang Super Fam. Sulit yun dalawang jungle ang namatay kasama pa ang isa sa TNC tapos pagungin nakuha pa ng Onyx. Yeah, lamang ang Onyx kasi nandoon yung Granger, lamang sila sa damage output, lamang sila sa early game pero that setup from TNC, grabe yung binitawan ni Chakno tsaka ni Trimar providing the entry point para mapatay nila si King Kong. But again, unfortunately, lamang lang sa early game dito yung Onyx because of the Granger. Ngayon makikita natin na nakabasag na itong si Kelra sa may bandang ibaba. So medyo sisikip yung right side ng mapa dito ng
TNC. Pero balikan natin yung replay. Paano ba nagsimula yung team? Ayun, no. Tectonic charge. Long Trimmer. Ayan, no. Dash, May final vengeance. dash. Oh my Grabe. goodness. Wala lang siyang vengeance kasi ginamit sa pagong. So kung imagine mo kung meron. Oo nga. Oo, sunod-sunod na vengeance talaga mabibitawan niya. Kaya lang, nabukulan sila. Dalawa ang namatay. Jack at itong si Zyda. Pero ang mahirap dito, dalawang death na si Zyda. Alam natin na mahirap to pagka ikaw ay YSS. Doon din natin nakita na kulang pa sa damage yung TNC. Especially scaling talaga yung gold laner nila, which is si Benny. Nakita natin, ganda ng free hit na eh. Kaso lang hindi talaga nga enough yung damage output. May conceal? Papunta sa baba. Oy, Papunta sa baba. Yun Si lang. Benny dito ay pwedeng maipit. Pero atake niya si Brusco. 1v1. Makati. Dadating naman si Ryota. Sakit. Delikado. At pinatay ng Super Fam ang bagyo na nagmabadya doon sa bottom lane. Technically, solo kill. Mula kay Bruce na na-bottom siya. Kanina pa nagkababanding yung Execration Boys eh. Napaka-hap dito. Isipin mo, imagine mo, nirevitalisan ka sa mukha. Kasi wala kang magawa kundi mag-shuriken lang. Alam naman natin, early game, hindi pa ganun kasapat yung damage dito ni Benny. No, ano pa lang siya dito, corrosion site and going for another item. Pero ito na ha, may pwesto na rin na gagawin ng Onyx Philippines. By the way, 2 turtle na ang nakuha nila at may potential na pangatlo to. So yung itemization dito ni Brusco, knowing na alam niya yung lineup dito ng TNC, papasok lahat, naka-Thunderbelt yung Gatot Kacha. So more stacks later on in the game, kahit pa sabihin natin aray ko, yun lang! Lang, hindi tumama yun, pre. Siya at tatamaan! Delikado na si Trimar. No way to go out. Nahulit na habol ng Onyx. Tuloy lang din sa paghahabol. Si Lance yung nakita dun sa likuran at gilid. Double na ang masesecure ni Kelra. Maximizing the commitment ng TNC. Nakakuha naman ng trade ng TNC pero kitang-kita natin yung kalamangan doon ng Onyx. Yeah, some cute na mighty swing mula dito kay Chakno na itulak si Ryota papasok pero still Onyx Philippines delivering the final blows. Trimar! Muntikan nang nahuli yung target niya kaso bitin mga 10 pixel. Oo, sayang talaga yung attempt. Pero may kita natin no, yung kagustuhan din ni Trimmer na mahuli talaga kung sino man ang magiging target niya. And masasabi natin na kaya naman na niya eh. Kahit mga patsi-patsi lang at mga yung item niya dito, di ba? Naka-robe siya dito, naka-dreadnought armor. Ganito naman na normally yung mga buuhan eh, di ba? Ngayon, ang dilema pa ng TNC, even though mag-scale sila, ito na yung pinaka-importanting item na bibili ng Onyx Philippines. Pabuo na yung pangalawang dominance ice Aray. ng Onyx. Buo na yung kay Ryota, si Brusco, hawak niya na yung Black Ice Shield. So kapag lumabas na yan, bababa yung effectivity ng carry pati na ng yung Arlot kasi yung HP, yung mga sustain na makukuha nila, bababa. Tapos yung attack speed pa tatamaan. KOG, connecta dun sa dalawa pero may ipit yata sila dito kasi may frigid laser na gagamitin. Si Lancy, pero Buhay Super pa! Prince nakaka-free hit lang dun sa gilid. Buhay na buhay pa rin naman ng dalawang teams. Ito may lakad ni Ryota. Pre, tabi. Oo. Nasa gilid ng pader eh. Pre, nagkaroon ng extra shield mula doon sa paghabol niya dito kay Chakno. Inano niya eh. Hinawi niya natin. Guys, Oo. magsi-alis kayo. Baba ng buhay ko. Tsaka yan yung isa pang dilemma ng TNC kapag pumasok si Ryota. Even though taas yung damage output ng TNC, yung damage reduction kasi men, Isa pa yan. percentage based yan. And ang dami niya nga tinamaan kanina, dapat patay na siya eh. Kaso may butas yung pader eh, may exit siya eh. Yun nga eh, may maliit na siwang doon kung saan nagkasya itong si Ryota. Isipin mo, laki-laki tao, 6-footer to. Nagkasya doon sa maliit na siwang. Anyway, papunta na din sila doon sa may bandang itaas at naka-ready si Super Prince na bugawin ang mga miyembro dito ng TNC Pro Team. Magkaka-lord pero focus sila sa pag-pressure talaga dun sa kabilang lane. 'Di ba? Alam nila na magre-react dito ang TNC and feeling ko hindi makakalaban dito basta-basta ang TNC. Yeah, bawal yung slow lane na pwedeng ibuuin dito ng Phoenix Army. Pero ang ginawa naman ng TNC, una silang nag-setup, mahuuna sa pwesto si Chakno. May vision din na hawak dito si Zyda with a Mountain Shocker, but do take note, may re-engage ang Onyx. Meron silang AOG, pwede nilang gapangin yung mga bush. Okay, ngayon available na rin yung... Oy! wait lang ha. Magkakasalubong si Chakno at itong si Brusco. Super Prince. Mini-metal detector lang yung mga damuhan. Nakita nila si Chaka. Pero yung dalawang miyembro mula din Ay! Babalibag na si Chuck. Napilitan gumamit ng Tectonic Charge para lang mabuhay at pwedeng maghabol ngayon ng Super Fam. Pero hindi nila pipiliin yun kasi aantayin nila yung Lord. Ayan na, available na ang Dominance Ice. Additional na attack speed reduction. Yep.
para dito sa Onyx Philippines. Ang malupit yan dalawa. Yung dalawang dominance ice. Si Benny Cutie rito, mahihirapan siyang humanap ng kanyang potential target kasi yung mga papanatan niya, men, yun yung may hawak ng dominance ice eh. Yung AOG papasok sa likuran, si Ryota tatalon with the bravest fighter. This is gonna be hard for TNC. Uy, nag-conceal. Kung sila gagamitin nila, naka-ready na yung CNC para dumipensa. Lord ay susunod na sa may bandang gitna. Pero si Zaida at si Chaknu ay sasalubungin dito. Hindi pa sila tapos. Nagamit na rin yung Mountain Chonker para dito kay Zaida. Pero ang Onyx Philippines, Umahamba na naman. Umahamba na naman si Kuya Trimar. Available din yung flicker niya doon, pero alam niya na mahirap i-commit basta-basta. Na pwede mag-set up. Ito sana, sayang. sayang yung tectonic charge. Pero ano na kasi Medellin, pero nauna na Super Friends. Pasok si Prince, pasok si King Kong. Si Lance yung nakita pero hindi mo pop yung passive niya. Focus lang pala sila sa pagkuha dun sa base turret. Sa gitna, Trimar with a setup. Unfortunately, wala follow up at siya pa yung napaliktad ni Kelra. The gold standard is doing it. Magpapop yung passive. Ngayon ni Lance at buhay pa rin si Kelra. Naka-triple siya ngayon and this could be it. Pwedeng dito na tapusin ng Super Fam ang reunion na to. That's Sa it. reunion at pagkikitang muli, That's it. ang mananaig ay ang bonding ng pamilya mula sa Onyx PH. Grabe ang bonding